Ito yung hindi ko talaga magets dyan sa mga utak ng mga Ola agent na yan, no? Ito, no? Ang dami ko nang napanood na videos din na hindi lang sa mga vlogger, kundi pati na rin sa mga documentary about sa mga abusadong Ola na gustong gusto nila na pinapatanggal sa trabaho yung mga nagkautang sa kanila na hindi agad makabayad dahil sa problema nila dito sa taas ng mga interest ng mga Ola na ito. Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang Ola. So, magandang gabi po. Makikisuyo lang po, maglalambing lang po ako na sana po pakipollow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilag na rin po. Share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang Ola. So, yun. Sa GC ko ito, no? Hindi ko na ipapakita yung mga pag-uusap namin doon na yung isa doon nag-forward siya ng isang picture pero takpan ko na siguro yung mukha, bagay naka-private naman siya, siguro pakita ko na rin yung sinabi na gusto niyang ireklamo sa SEC yung mga pambabastos at yung mga pang-aabuso ng mga Ola sa kanila. Na in-screenshot niya at yun nga gagawin niya. Ngayon, anong nangyari? Sinagot siya ng Ola agent na anong silbi ng screenshot mo kung mapapatanggal naman kita sa katrabaho mo. Parang ganon, di ba? Pakita na yan. Bro mo, ini-stress mo yung tao, binibigyan mo na ng problema. Kasi siya, medyo maning mata ko. Ini-stress nyo yung mga tao nakahiram na hindi agad makabayad. Binibigyan nyo kagad ng problema. Paano nyo matutulungan yung tao kung kayo mismo ang nagiging problema? Kayo mga abusadong Ola agent, di ba? Kasi imbis na tulungan nyo, nabigyan nyo ng payment option na mas makakatulong at mas makakapagbigay ng ng extension para mabayaran nila kahit paunti-unti yung utang nila. Ang ginagawa nyo, ginigipit nyo. Gigipitin nyo, gusto nyo pa mawala ng trabaho. Ngayon, saan yung utak nyo? Kung sakasakali, nawalan nga ng trabaho yung debtor nyo, yung kliyente nyo, saan siya kukuha ng income para mabayaran kayo? Di ba? Saan yung common sense doon? Talaga mahalata mo talaga mga pag-iisip nito mga to pang sindikato eh. Kaya hindi malabong mangyari talaga na nakalink sila sa Pogo. Di ba? Ganyan yung mga ng Pogo eh. Mahilig mang abuso. Mahilig mang magbigay ng problema sa iba. Mahilig silang mamirwisyo. Ganyan yung estilo ng mga yan. Yung akala mo, imbis na makatulong sa kapwa mo na namumroblema, bigyan mo ng paraan para makapag-settle siya na maayos. Ang gagawin mo, i-stressin mo, tapos kukontakin mo lahat ng mga katrabaho niya. At kung hindi pa maganda-ganda, nakasave pa yung phone number ng kanyang amo o ng kanyang boss, tatawagan din nila. Hindi lang doon sa pagtawag, pati sa email, pati sa oras ng trabaho. May napanood akong ganun eh. Channel 5 yata yun, kung di ako nagkakamay. Pero hindi ko na siya mahanap ngayon. Yung ginang na yun, ay nasa isang presentation. Ngayon, ang nangyari, tumawag sa kanya, at habang tumatawag sa kanya, ang parang nakwento niya, tumawag din nung time na yun, sa boss niya nung time na yun. Same sila ng oras na tinawagan sila pareho. At doon sa presentation, sinabihan na manunuba o scammer yung borrower na yun. Kaya imbis na ma-promote siya, natanggal siya sa trabaho. Yun ang pangarap pa naman niya, ma-promote siya sa kumpanya na yun. Pinahiya siya doon sa oras mismo ng presentation. Nagkataon na may meeting kasama ang boss niya. Nakakalungkot lang isipin na maliit lang ang utang niya. Hindi ko na talaga maalala kung anong pamagat ng documentary na yun eh. Sayang, gusto ko sanang gawa na reaction video yun. Kapakaganda no, nawala lang sa isip ko na i-save yung video na yun. And then, yung time na yun, ang kwento niya, napakaliit lang talaga ng utang niya. Kumbaga nagdagdag lang siya ng pangangailangan. Hindi ganun na, wala pang 10,000 para pagkakaalala ko is something 2,000 to 3,000 lang. Dinagdagan lang niya dahil time na nang hiram siya, talagang kinapush siya. Biruin mo, for the presentation meeting, ang ginagawa niya. Tinawagan mo, pinahiya mo. Pinahiya ng mga Ola agent na balasubas. Nawalan siya ng trabaho. Meron din lumapit sa akin no last year. Nagtatrabaho siya sa isang gasoline station. Tinawagan din yung boss.
Na yun nga raw yung sitwasyon, hindi siya nagbabayad ng utang, hindi raw siya makakontak dahil scammer siya. Nakakawa. At tanggal din siya sa trabaho. Hindi ko na lang siya ngayon makakontak kasi bigla na rin siya nag-deactivate. Payuhan ko sana siya na mali naman yung ginawa ng boss niya na hindi man lang siya binigyan ng excuse me, ng pagkakataon na magpaliwanag na kung bakit siya nagkaroon ng problema dun sa mga ula na yan. At sila ay tinawagan. Totoo lang pagka ganyan, no? Kung kayo nakakaranas ng pagtawag-tawag ng mga ula agent na yan sa inyong mga trabaho, pasintabihan nyo na. Sabihan nyo na yung mga kasama nyo sa trabaho. Huwag na kayong mahiya. Kapala na ang muka. Totoo lang. Aminin na lang natin na nagkamali tayo na nahiraman natin yung mga abusadong ula. Na hindi alam kung ano ba talaga ang legal na proseso ng paniningil. Kaya naniniwala ako kay Boss Ryan na may tamang proseso kasi naranasan ko rin yung tamang proseso ng may mga kolektor na mga lending companies na maayos naman kausap. Kasi kung talagang lehitimo, yung mga ola na yan, yung mga lending companies na yan na nasa online, hindi naman magiging ganyan yung paniningil nila eh. Kasi di ba sabi ko nga sa inyo, may naningil sa akin isang legit na lending company. Yun nga yung iyon na kahit 2 years na ako may existing balance at loan, hindi naman ako nakaranas ng ganong klase ng harassment. Pumunta man sa bahay, sinetel namin. Nakipag-uusap ako kung pwede bang hulug-hulugan. Binigyan ako ng payment options. Na ganun nga, sige kung ito yung kaya mo, ito yung gawin mo. Diba? At least nagkaroon kami ng legal settlement. Hindi ako nahirapan. At medyo nagkamali lang din ako sa huli. Talagang wala na rin ng pera. Pero by that time, talagang pinilit ko mabayaran dahil maliit naman na yung utang ko. Ginawan ko ng paraan. At least, nagkaayos kami nang walang problema. Hindi katulad na itong mga ula agent na to, ng mga ula na ito, ng mga abusadong ula. Sisirain ang buhay mo talaga. Tatawagan yung mga amo mo. Tatawagan yung mga kasama mo sa trabaho. Ipangangalap nila, ipakakalat nila sa email. Yung sa email ng work mo. Kung saan kumpanya ka nagtatrabaho. Na ikaw, scammer ka. Ilalagay pa yung mukha mo dun sa email nila. Na ipo-forward dun sa boss mo. Ito may utang na 2,000, di ako binayaran. Di ba? Para lang tanggalin kayo sa trabaho. Yan ba ang tamang pag-iisip ng isang kolektor? Paano magbabayad? Kahit hindi kayo binayaran. Kasi tinanggalan nyo pinatanggal nyo sa trabaho. Ano ibabayad nun? Saan siya mangungutang, di ba? Saan siya gagawa ng paraan para makahiram ng pera para ibayad sa inyo? O, di ba? Yun yung mga hindi mo mag-gets sa pag-iisip. Naging tao pero hindi siya tao mag-isip. Diba? Parang makikita mo talaga yung logic ng mga sindikato, yung mga ganyang klase ng mag-iisip na parang nanggigipit talaga na hindi pwede na ikaw ang masusunod dahil na tayo yung susundin nila. Kumaga parang gusto na mangyari sa amin kami utang, kami ang masusunod sa mga gagawin namin. Kung magkano ang gusto naming singilin sa iyo at kapag hindi mo kami binayaran, sisirain namin ang buhay mo. Ganun ang estilo nila. Ganun ang pamamaraan nila. Kita mo, di ba? Kahit rehistrado sila, mga abusado pa rin. Dapat nga sinusunod nila yung mga nasa rules and regulation, yung mga memorandum ng SEC at ng BSP. Pero napakaraming complaint. Tama, ang daming kaso. Di ba? Ang dami nilang complaint. Patong-patong. Hindi lang basta patong-patong. Hili-hilira. Kaya sinasabi sa inyo, mga ganyang klase ng hanggat maaari, payo ko sa inyo, huwag nyong masyadong binabasa yung mga email, yung mga text nila. At kung sasabihin nyo na i-reklamo nyo sila, hindi matatakot yung mga yan. Kasi nagtatago rin sila eh. Papanggap din sila. Excuse me. Papanggap din sila na hindi sila natatakot, totoo lang pero takot din yung mga yan. Tama pa iba-iba number, gagamit pa ng dami account. Sisirain ka by using personal info na kinuha rin niya sa ibang mga nangutang sa kanya. Minsan ganun yung style nila, gagamit pa yan ng picture ng isa sa mga naging kliyente nila para lang sabihin na sila yun. At para kayo yung mga ula victim, magtalo-talo o mag-away-away dahil ginamit nila yung picture na yan. So yun, no? Mag-ingat kayo sa mga ganong klase ng mga modus. Paalala lang, pagka nasa trabaho, ganyan, ginagawa sa inyo, hanggat maaari,
abisuhan nyo na yung mga kaibigan nyo, yung mga kasama nyo sa work. Yun ang pinakamainang na excuse me, na may papayo ko sa inyo. Yun ang pinaka the best. Tapos kapag nakakaranas kayo ng harassments, pwede naman kayo mag-file talaga ng complaint sa PNP at saka sa NBI Anti-Cybercrime. Then kung sa mga interest rates, tandaan nyo, pwede kayo mag-file ng complaint sa SEC. May website po, Google nyo lang po. Okay, lagay ko na lang dito sa description link yung kung saan nyo kayo pwede mag-file ng complaint. Pero kailangan po nakikipag-usap po kayo ron doon sa mga hula na yan. Sa susunod ko itatakil yan kung paano talaga yung proseso ng pag-file ng complaint sa SEC. Medyo mabusisi po talaga. Totoo lang. Pagdating mo sa email, ang dami mo pang ipapasa, kailangan nakipag-coordinate ka sa kanila, nakipag-usap ka ng maayos, kailangan may ebidensya ka ng pangharas nila. Medyo mabusisi. Kaya ipapaliwanag ko na maigi sa inyo sa susunod na video. Hindi ko lang kasi magawa dahil nga hindi ko siya maanuhan ng time ko dahil may trabaho po ako. Hindi ko siya may i-analyze sa inyo ng maayos. Siguro by this holiday may pahingang mga araw. Kaya tututukan ko yung gusto ko ituro sa inyo kung paano mag-file ng complaint sa SEC. So yan mga kadyan, sana nakatulong ito. Maging maayos po sana ang inyong isipan at magkaroon kayo ng peace of mind. At hayaan nyo lang po muna kung wala kayong pambayad, sa totoo lang. Hindi naman po kayo makukulong. Wala mangyayaring masama sa inyo. Sa tagal ko ng paggagawa ng mga videos na ito, ang dami ko na nakuha mga info at kung ano-ano yung mga ginawa ko para lang mas maibigay sa inyo yung mga impormasyon na kailangan ninyo para magkaroon kayo ng payapang pag-iisip sa araw-araw. At kung mga gusto nyo sumali sa GC ko, lagay ko na lang po yung link sa description. Doon na lang po kayo at hintayin nyo na lang po na i-accept ko kayo doon sa GC. So yun po, ito ang yung lingkod ka, Johnny and Janitor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ulang. Sarang hamnida po.